Okay? So, dahil po dyan, ang Panginoon Hesus, pumasok siya ng Jerusalem, ang nais niya ay iligtas ang mga Israelita muna sa pangwalang na ang dulot niya, ang naalok niya ay pangwalang hanggan ng kaligtasan. Ang inisip naman ng mga Israelita ay temporal na kaligtasan, yung mailigtas lang sila laban sa mga pangalip o pananakop ng mga Romano. Tayo po, ano ba yung naranasan natin ngayon? Yung pandemya ba? Karamdaman? Kahirapan? Anong dahilan bakit ka lumalapit? Anong dahilan bakit ka sumisigaw sa ating Panginoon Hesus ng Hosana, Hosana, Panginoon, iligtas mo ko? Ano yung dahilan? Bakit ka tumatawag sa kanyang pangalan? Para lang ba maibsan ang kahirapan na naranasan? Para lang ba matapos na itong pandemya, malagpasan itong pandemya? O para lang ba makalagpas sa kahirapan na ating naranasan? O tumatawag tayo sa Kanya ng Hosana, blessed is He who comes in the name of the Lord, dahil ang nasa isipan natin ay siya lang ang tanging makapagliligtas sa ating sa ating mga kasalanan. I hope na yun po yung ating na-expect, yun po yung ating inisip sa ating Panginoon Hesus, sapagkat yun po talagang dahilan kung bakit po siya nagkatawang tao, para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Yung isang bagay, yung asno kanina, ang nasabi ko ay yung asno ay nagpagamit para sa Panginoong Hesus. Nung dinala sa kanya, ginamit siya. Okay? Kaya nga, nung sinakyan ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay nasa ibabaw, yung asno ay nasa ilalim. Siyempre, sinakyan nga ng Panginoong Hesus yung asno. Ibig kong sabihin is, ang Panginoong Hesus ang nakikita, hindi yung asno. Nakataas ang Panginoong Hesus at yung asno ang nasa ilalim, na dinadala ang Panginoong Hesus sa papasok ng Jerusalem. Ang nakikita ng mga tao ay yung nakasakay dun sa asno, hindi yung asno. Nawa po ganun po tayo. Lalapit tayo sa Kanya, pero hindi tayo ang naitataas. Dapat maibaba ang sarili ito, pero ang Panginoong Diyos ang naitataas. Lumalakad tayo, pumapasok tayo sa trabaho, pumupunta tayo sa paaralan, nandun tayo sa loob ng ating tahanan, lalong-lalo na nawa ang Panginoong Hesus yung nakikita sa atin. Ibinubuhay natin ang ating Panginoong Hesus. Ang palaspas po, usually sa atin, ginagamit natin ito na para bang pinapabasbas natin ito para pangtaboy ng mga masasamang espiritu, parang ganun. Ewan ko, pangpaswerte ba? O pangkontra sa kidlat? Yun po yung nakagisnan po namin . Pero alam niyo po, ang palaspas, inilatag po, ito yung nangyari dito. Ang mga tao, una dyan, yung mga alagad. Ano yung ginawa ng mga alagad? Yung kanilang mga balabal, inilagay sa asno upang sa ganun, ito yung magiging, kumbaga, saddle ng kabayo, ng asno. Upang sa ganun, sasakay ang Panginoon Hesus, malambot yung kabayo, yung upuan niya. At yung mga tao na nasa daan, yung mga merong balabal, inilatag nila yung kanilang mga balabal. Paano po yung walang balabal? Alam niyo po, yung damit ng panahon na ito sa New Testament, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, mahal po yung mga damit diyan. Mapalad ka na kung meron kang isang pares ng damit, yung suot mo ngayon at meron kang pagbibisan. Usually sa mga mahihirap, isang damit lang yung suot nila. At comfort na, luxury na kung meron ka pang
balabal. Kaya nga yung mga balabal, usually, yung mga mayayaman ang meron nito sa panahon nila. Sa ating panahon ngayon, ang dami ng mga damit, dami pang wagwagan. Okay? Kung minsan nasasabi natin na may pupuntahan tayo, kasalan o birthday, pagbukas mo ng cabinet o ng aparador mo, titingnan mo, ano kayang susuotin ko? Hindi sa wala kang maisusuot, kundi sa dami ng pagpipilian mo, di mo na alam kung ano yung susuot mo. Pero sa panahon nila noon, yung kung ano yung suot nila, yun na yun. Pati pangtulog nila, pang trabaho, yun na yun. Okay? Kaya nga, yung mga mayroong balabal, pansinin nyo po, inilatag nila. Para ano? Para apakan nung asno. Para maging red carpet na pagsalubong sa ating Panginoon Jesus dahil nga sa pagkilala, pagiging hari ng Panginoon Jesus. Paano po yung walang balabal? Wala bang paraan? Meron po. Yung mga walang balabal, kumuha po sila ng mga sanga ng kahoy. Sa Israel, bahaging yon, yung dinaanan nila papuntang mula Mount of Olives hanggang Jerusalem. Dahil nga sa olives, maraming mga puno ng olive. Kaya ang pinutol nila, kung ipipicture natin, pwedeng karamihan dyan ay mga dahon ng olibo. Kaya nga palm, usually palm. Okay, Palm Sunday ginagamit. Pero siyempre, ayon dito sa ating binasa, hindi minention kung ito nga ay palm. Basta ito ay mga sanga ng kahoy at inilatag. At iyon yung paraan nila para makapagbigay ng galang o ng pagsamba sa ating Panginoon Jesus. Ikaw po, panghuli po ito na punto po natin. Ikaw po nakinig. Sasabihin mo ba na nakita mo, ay, hindi ako maglilingkod kasi wala naman ako ng ganong klase. Anong ganong klase? Wala naman ako ganong boses, ganong kagandang boses. Wala naman ako ng ganong kagaling pagtugtog. Hindi naman ako ganon kagaling magsalita. O wala naman akong ganito. Wala naman ang ganon. Pag ganon po ba, wala nang paraan? Hindi po. Kung wala kang balabal, edi maghanap ka ng mga sanga ng kahoy para gamitin paglikod mo sa Panginoon. Ibig sabihin, hanapin mo kung ano yung meron ka. Pwedeng talento na gamitin mo sa loob ng iglesia sa paglilingkod sa Kanya. Of course, kung may magandang boses ka, edi gamitin natin para sa Panginoon. Kung mahilig ka sa instrumento, gamitin natin para sa Panginoon. Pero hindi lang yun. Maraming paraan para magpagamit sa Panginoon. Kung meron kang kakayahan, financial, edi gamitin natin yon para tumulong sa ating iglesia. Hindi pwede yung, ay wala akong ganon, hindi ako maglilingkod. Basta, sisimba na lang ako, opo, tagabutas ng bangko. Meron at meron po tayong pwedeng ipaglingkod sa Kanya. Alamin lang natin at saka kailangan lang meron tayong willingness na maglingkod. Okay? So, I hope na sa ating pagbubulay na ito, sa ating reflection na ito, sa Mark chapter 11 verse 1 to 11 ay nakapagbigay ng encouragement po sa atin. Okay po? Ito lang po yung gospel. Ito, isa ito sa mga tagpo sa gospel na kung saan naisulat ng 4 na writers. Okay, mababasa rin po natin ito sa Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Mababasa rin po natin ito sa Lucas 19 verse 28 hanggang 44 at sa John chapter 12 verse 12 to 19. Ayan. So magandang umaga po sa inyong lahat.